umaga pong ito, gaya ng ating diniscuss o naging mensahe ng nakaraan patungkol sa parating na new normal na kailangan natin na tayo ay magkaroon naman ng bagong perspektibo upang tayo ay maka-adapt rightfully. Dahil nga po, inaasahan natin na sooner or later ay yung crisis na ito ay magtatapos. Ano po ba? Sa malaon at madali ay magtatapos po ang tinatawag na crisis na ito. Although tayo ay inip na at tayo rin naman ay kasabay nito excited na matapos na itong crisis na ito, gaya na sinabi natin nung nakaraan, kung gaanong napakahalaga na tayo ay matututo ngayon sa crisis na ating nararanasan, ganun din kahalaga ang pagkatuto sa pagharap sa panibagong daranasin natin ay tinatawag nga natin na new normal. Alam niyo po, sa umagang ito, ang mensahe ng ating Diyos ang patuloy na mag-guide sa atin, na magigiya patungo sa buhay na kung saan ay ito yung inaasahan ng ating Panginoon sa atin after na tayo ay hindi lamang magtagumpay sa krisis nito, kundi after na tayo ay makatawid dun sa tinatawag natin na krisis. Alam niyo po, sa buhay natin sa ngayon, napakadali naman na ma-recognize yung mga dangers na pwedeng maranasan natin sa panahon ng mga krisis. Diba? Sa panahon ngayon na may COVID. Yung danger na pwedeng mangyari, yung pang ikay mahawa, at the same time ay yung dumating sa punto na ikaw ay pagbiyan ng buhay. Diba? Kapag dumarating yung crisis na merong lindol, alam natin, sa isip natin kung ano yung mga dangers na pwedeng idulot ito sa ating buhay. Kaya bunga ng kaalaman sa panganib na pwedeng idulot sa atin ang crisis, meron tayong tinatawag na paghahanda at inaalam natin kung paano ito patuloy na magagawa natin sa ating buhay. Kasama na siyempre yung pagkaranas ng mga bagyo. Alam natin yung mga dangers na pwedeng maging dulot niya sa ating buhay. Ngunit maraming beses, bagaman alam natin kung paano tayo ay mag-iingat doon sa tinatawag na kasalukuyang mga krisis ng buhay, maraming beses na hindi natin nare-recognize o nalalaman yung mga parating pa na tinatawag na krisis sa ating buhay. Halimbawa, doon sa kapag nagkakaroon ng lindol, di ba? Pag natapos ang lindol, merong tinatawag ng mga aftershock, di ba? Na yung iba, naging relax na, kaya dahil dito ay nagkakaroon sila ng pagkapahamak. Ganun din sa ating kapanahonan, di ba? Tila baga ang tingin ng marami ay okay na yung COVID, pero bunga ng tinatawag na hindi pa rin kahanda sa pagharap, ay marami pa rin ang tinatawag na nagkakasakit. Hindi sapat na tayo ay makatawid sa krisis. Bagaman siyempre, isang katotohanan sa buhay na napakahalaga na tayo lahat ay makatawid sa tinatawag na krisis ng buhay, pero siyempre hindi sapat na tayo ay makatawid sa krisis ng buhay. Kasi bakit po? Pwede kasi mangyari, halimbawa nagkaroon ng krisis, nagkaroon ng tinatawag na sakuna. Nalampasan niyang sakuna na yan, kaya lamang bunga ng sakuna, pwedeng ikaw ay maging bedridden. Diba? Pwede yung buhay mo ay limitado na dahil ikaw ay naparalisa. Diba? Kaya hindi sapat na sa umagang ito, ang tinuturo sa atin ng ating Diyos, ay yung hindi sapat na tayo ay makatawid sa krisis, kundi kung paano tayo after ng krisis ay patuloy na maging malakas, maliwanag ang isip at patuloy naman na maging kagamit-gamit. We must remain standing and continue forward. Sa umagang ito, tayo ay tuturuan muli ng karanasan ng buhay ni Apostol Pablo sa panahon at matapos yung tinatawag na krisis. Ang ating babasahin ay patungkol sa kasaysayan ni Apostol Pablo na ito yung kanyang ikinukwento, isa sa ikinukwento sa kanyang buhay na naging karanasan niya patungkol doon sa hirap, sakripisyo na kanyang nilampasan dahil doon sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Sus. Ito yung nakatala sa Gawa 28:1 hanggang 10. Babasahin ko po at dito tayo sasalig sa umagang pag-aaral na inilala ng ating Diyos. Sa Gawa 28:1-10, ang sabi rito, nang makaligtas na kami, sabi ni Apostol Pablo, naalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw,
nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo may namulot ng kahoy at nang may lagay ang mga iyon sa siga, mula ro'y lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila sa isa't isa, "Tiyak, mamamatay tao ang tao yan." Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal silang naghihintay at wala namang masamang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Siya'y isang Diyos, sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang man Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang palis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. Alam niyo po, dito sa kasaysayan ito ni Apostol Pablo, kasama yung kanyang mga kasakay doon sa bangka, na after na sila ay masagupa nila yung napakalakas na bagyo, na ito'y sumira ng barko na kanilang sinasakayan, na halos ito ay magbingit sa kanilang buhay lahat. Diba? Nagbingit ito sa kanilang buhay lahat. Kaya doon sa matinding, yung sa desperasyon o yung sa desperate attempt ni Pablo o ng mga tao na nasakay sa bangka kasama na yung pinakakapitan, ang ginawa nila para gumaan yung barko at para ito'y lumutang, ang ginawa nila yung lahat ng mga mabibigat na gamit. Pag binasa niyo yung sa chapter 27, inalis nila, itinapon nila sa dagat. And then, after 14 days, yung 14 days pa na dumaan, sila ay nag-fasting. Hanggang sa sila ay dumating malapit sa lupa. Kaya lamang hindi makalalapit ang barko dahil nga sumasayad dito sa lupa. Kaya ang ginawa nila, ayon sa kapitan, yung kayang lumangoy, pinalangoy na papunta dun sa napadpad na pulo na island na pinagpadparan sa kanila ng bagyo. Yung iba ay lumangoy at yung iba naman na hindi marunong ay humawak ng mga tabla para sila ay lulutang-lutang at sila lahat ay nakatawid. Everyone's life has been saved. Yung lahat ng sakay sa barko. At ito naman yung ipinangako ng anghel kay Apostol Pablo, na sinabi niya na ayon sa kanyang pagkausap sa anghel, ay sabi walang mamamatay sa kanila. Sumunod lamang doon sa instruction. At ito nga po yun nangyari, na lahat ng buhay nila ay naligtas matapos yung napakatinding krisis, yung storm, yung matinding storm na halos ay nagbingit o kumuha ng kanilang buhay. Kaya dito pumapasok yung kaisipan. Alam niyo po, kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, sino ba dito yung mga dumaan sa pagsubok? Lahat tayo, di ba? Iba't ibang pagsubok nga lang, may simple, may mabigat, talaga, di ba? Iba-ibang pagsubok. Pero lahat tayo dumaan sa pagsubok. At siyempre, yung kaisipan, yung kasabihan na sinasabing, beyond the cloud is a silver lining. Yung bang sa kabila ng makapal o madilim na ulap, sa kabila nun ay mayroong liwanag. Narinig niyo ba yung kasabihan na yun? Narinig niyo ba yun? Na kapag mayroong pagsubok ngayon, bukas naman ay nawawala rin yan. Yung tinatawag na gulong ng buhay. Narinig niyo ba yung gulong ng buhay? Minsan tayo nasa ilalim, minsan naman tayo ay nasa ibabaw. Di ba? Totoo yan. At yan ay pinatutunayan din naman ng mga talata sa Biblia, na talagang sa kabila ng madilim na ulap o pagkatapos ng bagyo ay merong liwanag. Totoo po yan. Pero dito sa kasaysayan ni Apostol Pablo, dito ay pakikita yung isa pang katotohanan. Isa pang katotohanan na matapos lumampas doon sa tinatawag ng madilim na ulap, ang naranasan nila muli ay madilim na namang ulap. Para bagang nakaranas tayo ng bagyo, hinagupit tayo ng bagyo, bagyong number 1, o bagyong ang pangalan ay Butchoy. And then, matapos na umalis yung Butchoy na nalanta, ang kasunod na naman ay panibagong napakalakas na bagyo. Di ba? Bagaman sabi nga, ang gusto, yung pagiging optimistic ng tao, o tayo naman ay makalalampas din dyan. Di ba? Okay naman yun eh, talaga yun naman talaga.
ang ating pinanghahawakan. Pero hindi natin pwedeng isa-isang tabi yung tinatawag na katotohanan na pwedeng mangyari, yung nangyari kina Apostol Pablo na matapos sumabak sa matinding bagyo, ang nadaanan naman lang nila o ang dinatnan naman nila ay panibagong pagsubok ng kanilang buhay. Naranasan nyo na ba sa inyong buhay na hindi pa natatapos yung problema, ito na naman isang problema? Naranasan nyo ba yun? Yung problema nyo yung patong-patong. Yung bang hindi pa nasusolusyonan nyo sa ito na naman. Di ba? Kaya dumarating yung time na minsan para bagang tayo nagre-reklamo o di kaya nangungusin sa Diyos. Ba't ganito nangyayari sa aming buhay? Sa aming pamilya? Di ba? Para bang nagkakapatong-patong yung problema. At sa Biblia, ang pinaka-popular na pagpapatong-patong ng problema, yung matapos ang pagdaan ng madilim na ulap, hindi silver lining ang lumabas, kundi panibagong madilim na ulap. Ang istoryang ito, yung nangyari kay Job, alam natin, di ba? Kung ano yung nangyari kay Job. Sa napakaiksing panahon, di ba? Napakaraming negatibong nangyari sa kanya. Sang-ayon dito sa kasaysayan, mabilis ang babasahin ko. Sabi rito, nung dumating yung mga sabeyo, kinuha nila yung mga baka at asno kasi napakaraming hayop ni Job eh. Kilala siya sa doon sila, talagang nayaman ng maganda buhay niya, di ba? Kaya ang sabi rito, dumating ang mga sabeyo, kinuha nila mga baka at asno, and then tinamaan ng kidlat ang mga tupa. Sinalakay ang tatlong pangkat ng mga Kaldeo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo. Ang sabi rito, yung unang nag-report, hindi pa natatapos, ito na yung pangalawa. Hindi pa natatapos, ito na yung pangalawa. Di ba? Yung sa buhay natin, di ba, pwede natin tingnan. Pwede natin i-apply na minsan tayo ay meron pinagkakakitaan, biglang nawala. And then, hindi pa tayo nakaka-recover. Ito na naman, panibagong dagok na naman sa ating pangkabuhayan. Di ba? Ito yung nangyari kay Job. Kasi nung time na yun, ang kanilang pangkabuhayan, yung pag-aalaga ng hayop. Pero yung nangyari sa kanya, sabi rito, hindi pa natatapos ang pagbabalita, eto na naman ang isa hanggang sa sunod-sunod na yon, namatay lahat o nawala lahat yung kanilang pangkabuhayan ngayon. And then dumating yung time na after nag-world yun, hindi pa rin natatapos yung kanyang mga anak, babae at lalaki, habang sila ay nagkakainan sa bahay ng kanilang panganay na kapatid, bumagsak din yung bubong. Namatay lahat. May pahinga ba? Meron bang recovery na napag-usapan dito patungkol sa nangyari pagsubok kay Job? Wala. Di ba? Simula ng naunang set ng mga hayop, pangalawang set, pangatlong set, and then ang kasunod yung kanyang mga anak. Sunod-sunod yung puro bagyo ng buhay ang kanyang naranasan. Di ba? At doon sa bandang dulo ng kanyang pagsubok na naranasan sa kanya na inalaw ni God, ang sabi rito, sabi pa ng kanyang asawa, mananatili ka pang matuwid, sumpain mo ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Diba? Sa ating buhay, para bagang napakahirap maranasan ko. Para bagang may dahilan tayo na tanongin ng Diyos, Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Puro pagsubok na lamang. Dito, nang nagsimula yung pagsubok kay Job, gula pa siya sa karsada. Yung mga sugat na kanyang dinaglay sa kanyang katawan ay tinutuklap niya. Ganon ang naging kalalagayan niya. Na sa aking pagkaalam, ewan ko, pero parang sa aking mga kakilala, wala pang ganong nakaranas. Di ba? Wala pang nakaranas ng ganong sunod-sunod na bagyo o dagok ng buhay. At yung ating binasa patungkol sa nangyari kay Apostol Pablo sa kanilang paglalakbay, yun ay isa rin sa mga kasaysayan ng krisis sa Biblia na kung saan matapos ang pagsubok, panibagong pagsubok na naman ang naranasan. Kaya dito sa naranasan ni Paul naman na sinabi kong saligan ng ating pag-aaral ngayong umaga, after malampasan niya yung bagyo at panibagong problema ang naranasan niya, sa umagang ito ay hindi ito para marinig lamang natin. Sa umagang ito ay hindi upang mag-enjoy lamang tayo sa message, kundi dapat tayo merong malaman at dapat tayo ay matuto. Malaman at matuto na kung ano yung dapat nating i-expect after ang tinatawag ng matapos yung crisis. Di ba sinasabi natin, yung COVID ay matatapos na at bilang paghahanda, pinatatanaw na sa atin yung new normal. Tama po yun.
Paglampas ng krisis, dapat ilagay natin sa ating isipan yung tinatawag na new environment. Bakit? Ano sabi natin dito sa kasaysayan ng Apostol Pablo? Sabi dito, yung bagyo na kanilang pinagdaanan, nakatawid na sila eh. Nakaalis na sila sa bagyo, naligtas sila, pumunta na sila sa island, napadpad na sila doon. Pero pagdating nila doon sa island, pag binasa nyo yung istorya, hindi naman particular si Pablo doon sa island na yun. Ibang lugar yun, foreign sa kanya yun. Hindi niya alam kung anong klase ng mga tao doon, hindi niya klase alam kung anong pangkabuhayan doon, hindi niya alam kung yung ba'y delikado doon. Wala siya. Totally. Di ba? Ganon din yung dapat na nasa isip natin na hindi tayo pwedeng maging panatag. Na kapag tayo nakalampas sa pagsubok, hindi po pwedeng tayo easy-easy na okay. Walang masama na tayo nakatawid sa crisis at tayo mag-celebrate, pero hindi tayo dapat maging panatag. Kasi hindi natin alam kung ano yung ating kakaharapin sa panibagong pagsubok na ating mararanasan. Kaya si Apostol Pablo, matapos nilang makaligtas sa dagat, inassess niya kung paano sila mabubuhay doon sa island. Alam niyo po, yung deadly storm na sumisimbolo doon sa mga krisis ng ating buhay, ay pwedeng sabihin natin na sa atin na mga hindi masyadong apektuhan ng bagyo. Tatandaan niyo ba yung Yolanda? Yung bagyong Yolanda na iti sa buong mundo binabalita na isa sa pinakamalakas na bagyo na pagsubok na sumira sa maraming buhay at talaga sa maraming mga area. Naniniwala ba kayo na ngayon ay malaya na sa isipan yung mga taga-Yolanda kung kanilang naranasan? Hindi ba? Di ba? Yung trauma na kanilang naranasan sa pagkarana sa matinding bagyo ng kanilang buhay, bagaman matagal lang tapos ang Yolanda, pero merong trauma na dala-dala yung mga yan. Di ba? Pwedeng physically, nakatayo ang bahay natin after ng bagyo. Pero sa loob ng ating puso, sa ating isipan, meron tayong takot. Di ba? Bagaman hindi natin naranasan directly yung Yolanda, pero yung pagkaalam natin kung ano yung nangyari sa panahon ng Yolanda, yan ay nagkaroon sa atin ng alalahanin. Kaya hindi tayo easy-easy ngayon kapag may mga bagyo. Di ba? Maging ang gobyerno sa paghahanda, hindi na ganun ka-easy-easy. Kasi bakit? Napakahalaga na patuloy na makita natin na tayo, after ng crisis, meron na naman tayong panibago na dapat na paghandaan. Gaya ng literal na nangyari kay Apostol Pablo. Ito yung literal and spiritual. Nang sila'y nandun na sa island, ano yung mga panibagong matindi na naranasan nilang problema? Nung nasa island na sila, inulan pa rin naman sila. Inulan pa rin sila ng matindi. Wala naman silang kagamit-gamit. Di ba? Tinapon pa sila natin. Basa pa sila. Pagdating sa island, inulan pa rin sila. Ang hangin ay humihit ng malakas at sobrang lamig. Na kung time na yon, sa panibagong problema na nararanasan nila sa island, kung si Pablo hindi siya naghanda o hindi siya nag-isip kung paano makatatawid sa problemang yon, maninigas sila sa lamig. Pwedeng mangyari na nakaligtas sila sa dagat, sa pagkalunod, pero namatay naman sila sa lamig sa island. Diba? After ng storm, meron pa rin danger na naranasan si Apostol Pablo. At ito'y patuloy na nagpatatag ng kanyang karakter, nagpatalino sa kanyang isipan, kung paanong sa kabila na ang kanyang physical na katawan ay nanlalamig. At pwedeng ito'y magdulot na kamatayan sa kanila, siya ay patuloy na tumugon base sa gabay ng Holy Spirit na meron sa kanya. Yung una na dapat nating malaman, kapag tayo ay nakatawid sa isang krisis, meron tayong panibagong kakaharapin. At matapos tayo lumampas sa krisis, iba na dapat ang buhay, dapat meron tayong pagkatuto. Kaya yung sinasabi natin lagi na dito sa karanasan natin sa COVID, walang halaga na tayo ay nakatawid kung hindi tayo natuto. Walang halaga kung tayo ay nakatawid na buhay na hindi natin nakita yung mensahe ng Diyos. Bakit ito nangyari sa atin?
Di ba? Kaya dapat nakita natin yung new environment. Pangalawa na dapat nating nakita doon sa ginawa ni Apostol Pablo. Ang ginawa niya, pinanatili niya na yung apoy na ginawa para sa kanila ng mga taga-roon, kasi palamig nga, umuulan. Wala silang kagamit-gamit. Ang ginawa ng mga taga-roon, sila'y nagsindi ng apoy para sila ay magkaroon ng init sa katawan at sila ay hindi manigas sa lamig. Ang ginawa ni Apostol Pablo, bagaman may mga tao na nagsindi ng apoy para sa kanila, dahil dun sa lamig na nararanasan nila, ang ginawa niya, naghanap siya ng mga kahoy. Kasi bakit? Alam niya kasi kapag yung fire ay hindi niya duduksungan ng mga kahoy, mamamatay din yun eh. At kapag namatay yung apoy, problema. Di ba? Mas malaking problema. Kaya before na yung fire ay mamatay, ang ginawa niya, naghanap siya ng mga kahoy para igatong at muli at para magpatuloy yung tinatawag na apoy. Alam niyo pa, spiritually and literally, may kahulugan niya sa ating buhay eh. Di ba? Yung apoy na nasa sa atin, na iyan ay literal, na kapag tayo nalalamig at tayo nadarang sa apoy, yan ay nagpapainit ng ating katawan. Diba? Nagpapainit ng ating katawan yan. Nagkakaroon na tinatawag na tayong kapanatagan. At kapag may apoy, yan ay naglalayo sa atin sa mga mababangis na hayop. Diba? Yan ay proteksyon, sa madalit sabi. Proteksyon yan sa ating buhay. Kaya yung iba, kapag may mga hayop at mga merong apoy sila, hindi lamang para mawala lamok, hindi lamang para sa maliwanagan, kundi pati yung mga mababangis na hayop ay hindi lumapit sa atin. Matapos ang bagyo sa ating buhay, kinakailangan yung apoy na meron tayo, bunga ng banal na espiritu, dapat magpatuloy. Hindi pwedeng bunga ng pagsubok sa ating buhay. Kaya sinabi ko, lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Pero dapat matapos nating malampasan yung pagsubok sa buhay, yung apoy dapat na dati meron tayo yung banal na espiritu, dapat manatiling buhay yun. At hindi lamang dapat manatiling buhay ng gano'n na lamang, dapat magkaroon tayo ng patuloy na paggatong para yung apoy na meron sa atin patuloy na lumakas. Biblically, ang apoy ay maraming sinisimbolo sa Biblia. Pero ang isang mahalagang simbolo ng apoy ay yung tungkol dun sa presensya ng Diyos. Kung natatandaan nyo yung burning bush, di ba, sa panahon ni Moses, yun ay nakatala sa Exodus 3. Doon ay kung baga nakita yung burning bush, na ito'y sumisimbolo sa manifestation ng Diyos mismo na nakausap ni Moses. Di ba? At maging sa bagong tipan, sa mga gawa, yung apoy na kung saan ay bumaba sa mga tao, yung Holy Spirit na kung saan ay nagkaroon sila ng manifestation, ito rin ang sinisimbolo ng apoy. Na kung ito'y sumisimbolo sa Holy Spirit na nasa sa atin, ang bunga ng Holy Spirit sa atin ay comfort. Gaya ng literal na apoy na ginawa ng Apostol Pablo. Ito'y nagdudulot sa atin ng comfort. Yung Holy Spirit ay nagdudulot sa atin ng pagbabago ng kondisyon. Sa buhay ng Apostol Pablo, yung literal na kondisyon, malamig, maulan. Nabunga ng apoy, naging warm yung kanilang katawan. Tayo naman, spiritually speaking, bunga ng Holy Spirit na meron tayo sa ating buhay, na nananatili sa ating buhay, ito'y nagdudulot sa atin ng comfort din. Di ba? Nagdudulot ito ng comfort sa atin at ito'y nagbabantay sa atin. Kung paano yung apoy literal kina Apostol Pablo ay naglalayo sa mga mababangis na hayop, ang Holy Spirit din ang siya nagbabantay sa atin sa mga gawa ng masama sa mundo. Diba? Siya yung nag-uudyok sa atin, nag-guide sa atin para yung gawa ng masama ni Satan ay hindi magtagumpay sa ating buhay. Yun ang dulot nun. Kaya kinakailangan na pagningasin natin lagi ang ating apoy sa ating buhay para tayo ay manatiling matatag sa pagharap sa panibagong pagsubok ng ating buhay na darating sa atin. Diba? Ang nakalulungkot lamang, kasi ang nais ng Diyos tayo ay maging lumago personally. Hindi nais ng Diyos ang lumago lamang ay mga pastor. Hindi nais ng Diyos ang lumago lamang ay mga elder. Ang nais ng ating Diyos, tayo lahat ay lumago.
Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, gawing alagad ang lahat ng bansa. Lumago sa pagkakilala at patuloy na maging. Kasi bakit? Para kung dumating man ang pagsubok, tayo mismo sa ating sarili, mapatatag natin ang ating sarili. Magiging matatag tayo. Diba? Yun ang ginawa nila Apostol Pablo. Huwag nating hayaan na ibang tao pa ang magsindi ng ating apoy para sa atin. Diba? Yung bang literal, halimbawa kila Apostol Pablo, nandun na sila sila ay naaapoyan na naiinita na Hindi na hinayaan ni Apostol Pablo na ibang tao pa maglagay ng gatong. Kumilos siya. Gumawa siya ng paraan para yung apoy na meron sila ay patuloy na maglagablag. At yun din ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung apoy na nasa puso natin, dapat tayong patuloy na gumawa ng paraan. Nariyan yung tulong ng mga pastor para doon sa tinatawag na pangangalaga. Nandiyan ang tulong ng mga nangangaral na salita ng Diyos para maabot ang mas maraming tao. Pero dapat tayo sa ating sarili, meron dahil tayong kakayanan na pagningasin yung apoy na meron tayo sa atin. Pangatlo, siyempre yung una, di ba sinasabi natin, dapat maging handa tayo. Kapag may krisis, tayo dapat magkaroon na ng panibagong buhay, panibagong pagharap sa mga problema. New environment. Pangalawa, yung kung ano man yung merong apoy tayo sa ating buhay, sana'y huwag mawala. Huwag itong maglayo sa atin sa Diyos, kundi lalo pang magpainit ng ating relasyon sa Diyos. Yung pangatlo, hindi natutuwa ang kaaway. Kasi gusto ng kaaway, gaya ng nangyari kay Job. Si Satan naman ang may formula nun Di ba? Si Satan ang may formula na ang layunin niya, pabagsakin si Job. Kaya nung si Job ay nanatiling nakatayo, hindi siya natutuwa. Di ba? Ganon din sa atin lahat. Kung tayo ay merong crisis na nararanasan, yung iba dyan o marami dyan ay talagang gawa ng kaaway na inaalaw lang ni God na mangyari sa atin. Nang gusto niya tayo bumagsak. Kaya kapag tayo ay sa kabila ng krisis ay nakatayo at nag-uumapaw yung nagniningas yung apoy pa rin sa ating buhay, hindi siya natutuwa. The enemy, galit na galit siya sa atin. Dito sa naranasan ni Apostol Pablo, ito rin yung kanyang naranasan. Ang sabi dito sa verse 3, si Pablo na may namulot ng kahoy. Kasi nga, tuloy pa rin na gusto niya mag-init yung kanyang buhay, yung kanilang apoy na meron sila. Sabi dito, si Pablo na may namulot ng kahoy. At nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula roon sa mga kahoy, lumabas ang ahas dahil nainitan. Meron palang ahas na nakalagay na nando sa kahoy. Lumabas. At paglabas nito, tinuklaw agad si Paul. Ito yung literal na nangyari. Ganun din ang kaaway. Kapag tayo ay gumagawa ng paraan na yung buhay spiritual natin ay patuloy na maging mainit, mangangagat yan. Tutuklawin tayo niyan. At hindi lamang tayo sa ating sarili ang ipapahamak niya, pati yung mga nasa paligid natin. Yun na nangyari kay Paul. Si Paul nakagat. Anong sabi rito sa verse 4? Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak, mamamatay tao ang taong yan. Nagkaroon sila ng negative impression kay Paul. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipahintulot ng katarungan na siya ay mabuhay pa. Kita nyo? Kita nyo gawa ng kaaway? Ito yung literal na nangyari kay Paul. Pero spiritually, ito yung nakikita natin dapat. After ng bagyo na tayo nakatayo, hindi natutuwa ang kaaway. Hindi siya natutuwa. Kaya gagawa siya ng paraan. Kita nyo anong nangyari kay Paul? Tinuklaw siya ng ahas at yung mga tangang paligid sa kanya, naging judgmental pa. Diba? Ito yung nararanasan natin. Kapag may mga tao na nung matuklaw ng ahas, spiritually speaking, na siya ay hinahis ng kaaway, and then halimbawa siya nawala, mga tao negative, di ba? Maraming mga sinasabi. Ito rin yung nangyari dito. They criticize Paul. Pero ano bang masamang ginawa ni Paul? Di ba? Pero salamat. Yung criticism talagang bahagi ng ating pagkatawa.
Pero siyempre, ang paalala sa atin, ma-criticize tayo kasi tama ginagawa natin. Ang masama, yung tayo kinikriticize kasi mali talaga ginagawa. Okay ba yun? Kasi yung criticism, hindi naman mawawala yan eh. Ito yung verse 5, sabi rito, subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apo yung ahas at hindi siya nalo. Kita nyo? Dahil si Pablo talagang antindi ng kanyang... Dahil alam ng mga tao na yung ahas na tumuklaw, makamandag. Pero si Pablo, sabi rito, pinagpaglamang ni Pablo sa apo yung ahas at hindi siya nalo. Dapat ganun din tayo. Kapag tayo ay tumatayo na, galing sa pagsubo, galing sa crisis, and then eto na naman si Satanas kasi ayaw tayong tumayo. Ang sabi rito, pinagpaglang ni Pablo. Maliwanag na maliwanag kay Pablo na yung nangyayari sa kanya, gawa ng kaaway. Dapat maliwanag sa atin yun. Dapat maliwanag sa atin yun. Na kapag tayo tumatayo na at naglilingkod sa Diyos at nagpapakainit sa Diyos at merong nangyayaring negatibo, gawa ng kaaway yun. Kaya si Pablo, sabi rito, relax lang siya. Kasi maliwanag sa kanyang isipan. Hindi na siya kaya dayain ng kaaway. Hindi siya nagalit o kung ano man ang sinabi niyang mga negatibo. Di ba? Nag-focus siya doon sa pagpapainit ng apoy pa rin. Kaya tayo, spiritually speaking, di ba? Kapag tayo ay nagpapakainit sa paglilingkod, gumagawa ang kaaway para tayo tadlangan. Focus lang. Focus lang tayo. Hindi nga nag-ringking o hindi sinabi rito na nangambasikol o nagpahanap ng gamot. Anti-venom. Wala. Relax lang siya. Paul felt no harm. Ganon din tayo, bagaman may mga nag-criticize sa tayo sa atin. Hindi mawawala yan eh. Tuloy lang tayo. Di ba? Si Paul criticize eh, di ba? Tuloy lang. Hayaan natin yung gawa ng kaaway mahulog sa kanyang apoy. Masunog, di ba? Sabi dito, inihagi sa apoy ng ahas. Bagaman siyempre nga, eh, sinabi ko na masarap na tayo lahat ay makatawid sa crisis. Hindi natutuwa ang kaaway. At gumagamit siya ng mga tao. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Na kapag may mga tao, may isang tao na kung saan ay nakaranas na matinding pagsubok sa kanyang buhay, and then siya'y tumatayo at nagiging matagumpay na, hindi lahat ng tao natutuwa. May mga nahihigit. Kaya ang ginagawa ng iba, pilit na hinihila pa pababa. Diba? Alam niyo ba yun? May mga ganong kaisipan na yung mga tao na nagtatagumpay, ayaw nila. Hihigitin nila pababa. Gusto nilang isama sa kanilang kinalalagyan na baba. Kaya napakahalaga na makita natin dito. Si Pablo, alam niya lahat yun. Pumasok siya sa bagong environment. And then, sa pagpunta niya ron, pinainit niya yung apoy na meron sa kanya. Alam natin na pag may literal pero spiritually speaking, yun din meron siya. Yung kanyang spiritual na buhay ay patuloy na init sa kanyang buhay. At siya ay hindi na discourage doon sa mga criticisms o yung gawang direkta siyang inatake ng kaaway. Akala nyo ba sa pangyayari yun, direkta siyang pinagat ng ahas. Yung ahas hindi gumamit ng si Satan, hindi gumamit ng ibang tao, yung ahas mismo tumuklaw sa kanya. And then ang epekto pa yung mga tao na criticize pa sa kanya, pero hindi siya naapektuhan ng mga criticism niya. Kasi bakit? Nung siya naging matagumpay doon sa criticism, sa kanyang pagtayo mula sa crisis, siya naging matagumpay. Ito ang nangyari. Dito sa ating binabasa, di ba? Nagkaroon ng revival. Nagkaroon ng pagsasaayos ng buhay ng tao. Di ba? Anong nangyari? Doon sa verse 6, after na nakriticize siya and then nanatili siya, ito nangyari sa verse 6. Hinintay nilang mamaga si Pablo. Bunga nga ng paga. O kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyayari sa kanya, nabago sila ng palagay. Nagbago ang isipan ng mga taong nagkikriticize sa kanya. Mula sa likong isipan,
lumagay doon sa tinatawag na tama na isipan. Kaya sabi pa nila, patungkol kay Pablo, siya ay isang Diyos. Kita nyo, mula doon sa isip na hinihila mababa si Pablo, biglang itinaas naman. Diba? Yun yung naging epekto ng ating pagiging matagumpay na Kristiyano. Kapag nakita ng tao na tayo after ng crisis ay bumagsak, hindi tayo makapaghihila ng tao mataas. Hindi tayo makapag-encourage. Kasi bakit tayo mismo bagsak? Kaya si Pablo, sa kanyang pagiging matagumpay, nakapag-angat siya ng kaisipan ng mga tao na likod. Tumama. Diba? At yung kanyang pagtayo na yon, nagbukas ng pinto. Nagbigay ng panibagong oportunidad para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Ano nangyari? Sabi sa verse 8, ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kaya ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Kita niyo yung opportunity? Kita niyo? Diba? Yung opportunity na si Pablo ay nanatiling matagumpay o maayos yung kanyang disposisyon at yung mga tao na bago isipan, naging opportunity yun para siya ay mag-minister. Merong may karamdaman, di ba? Merong may karamdaman na kanyang ipinanalangin. Di ba? Ano ba yung karamdaman? Yung kagalingan niya ay literal at spiritual. Di ba? Ang isang taong may sakit spiritual, pinagagaling din niya sa kanyang karamdaman spiritual. Kaya makikita nyo, may mga pinagaling. Bunga nung tinatawag na pag-angat, tamang pagharap ni Apostol Pablo sa mga crisis na kanyang naranasan. Hindi siya na-discourage, hindi siya inabala. At ang pinakamaganda pa nito, hindi lamang isang tao ang kanyang ipanalangin. Hindi lamang isang tao ang kanyang napagaling. Kundi yung mga tao doon sa komunidad na yon, sa pulo na yon, lahat ng may sakit nagpunta sa kanya at sila lahat ay pinagaling. Kita nyo? Kita nyo yung epekto, di ba? Parang pangit. Na kung sa pangit na pangyayaring sunod-sunod sa ating buhay, tayo sa gitna ay tutumba, hindi natin nakikita yung glory sa dulo. Hindi natin nakikita yung sayang. Kaya dito pa Pablo, di ba? Sabi rito, kompleto. Matapos yung bagyo, dumaong sila sa island na hindi nila alam, and then nagkaroon ng mga problema pa rin. Pero nung malampasan ni Pablo yung mga problemang yun, nakapag-minister siya, at ang pinakadulo nun, nung matapos siya dun sa island na yun, sabi rito, dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taga ron, yung mga karamdaman sila pinagaling, ang naging bunga nito, sabi rito, sila sa kanilang paglalakbay ay pinabaunan ng kanilang mga kailangan. Hindi naman sila nanatili doon sa island eh. Pero naging bunga nun, yung mga tao mismo na kanilang na-administeran, gumawa ng paraan para sila ay matulungan, lalo tigit sa kanilang pangangailangan, sa kanilang paglalakbay, paalis doon sa island na yun. Alam nyo, bilang pagtatapos, alam mo napakaganda nung pangyayari na yung kay Apostol Pablo. Isipin natin negative eh. Tama naman talaga eh. Isipin mo, puro crisis. Ilang araw sila sa dagat, yung nagupit ng malakas na bagyo, nasira ang bangka. At talagang halos mamatay sila. Kung hindi nga lamang ang anghel ay nangako talaga na kay Pablo na hindi walang mamamatay sa inyo, sumunod lang kayo. Salamat kasi sumunod sila. And then pagpunta nila sa island, pagsubok pa rin. Marami silang naranasan. Pero matapos yung misyon na yun, ay naging matagumpay. Pero siyempre, paalala sa atin sa umagang ito, kaya nang naranasan nila, Apostol Pablo. Gusto ba natin maranasan yung tagumpay mula sa Diyos? Dapat tapusin natin ang laban. Parang boksingero yan eh. Hindi ko umigay nag-champion ngayon, tapos na. Eh, panibagong laban na dapat din nating pagtagumpayan. Ngayon, kung tayo ay babagsak, kung tayo ay titigil, sayang yung ating paglilingkod. Expect na magiging worse pa yung mga darating. Yan ang sabi sa Biblia. Yung talata na binanggit natin nung nakaraan, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, magiging mahirap at mapanganib para sa atin ang mga panahon darating. Ngayon may crisis, COVID.
Ano yung nararanasan natin pagsubok pa sa ating buhay? Personal. Sabi rito, mas magiging mapanganib yung darating. Eh kung hindi tayo handa, kung hindi tayo matututo sa mensahe ngayong umaga, kalagitnaan ng pagsubok na maaari bumagsak tayo. Dapat nakatingin pa rin tayo yung sa tinatawag na tagumpay. Yung matapos natin yung lahat ng krisis na pwede nating pagdaanan. Ulitin ko, sabi sa ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3:1 ng versikulo, ito yung suma. Magiging mahirap at mapanganib para sa atin ang mga panagdarating. Ibig sabihin, kung hindi pala natin maiiwasan yan, ano dapat natin gawin? Maging handa. Maging maalam. Ito yun. Ito yung kaalaman. Kasi kung hindi natin ito alam, akala natin yung paghahanda natin, eh, okay na, salto. Diba? Kaya napakahalaga. We need to be prepared. At yung ginawa ni Apostol Pablo, dapat we must keep the fire in us burning. Dapat yung apoy na meron tayo, dapat patuloy na magdilig dyan. Tuloy-tuloy lang ang gatong. Tayo naman lahat ay nagkakaunawa ng ibig sabihin nun. Yung spiritual na buhay natin, patuloy natin palaguin. Mula sa salita ng Diyos, sa lahat ng mga bagay na may kabanalan, upang patuloy na yung lakas na meron tayo ay manatili sa atin. At kung dumating yung panibagong mabigat na pagsubok, lahat tayo. So umagang to ang mensahe na ating narinig. Siyempre, gala yan ng mensahe. Lahat ng mensahe na ating narinig. May purpose. Sa kasaysayan ni Pablo, ang purpose nun, ipaunawa sa atin na marami talagang pagsubok. Nakatutuwa na tayo ay darating sa pagkawala ng COVID. Pero marami talagang darating pa. Ang mensahe hindi upang tayo takutin. Nasa pagpili natin yan. Kasi Biblia nagsasabi, darating ang panahon mas mapanganib. Nasa ating pagpili yan. Kung tayo ay matatakot o tayo ay magiging matakot. Diba? Kung tayo ay manlulupaypay o kung tayo ay magiging instrumento para sa pagtatayo ng marami. Ang mensahe ngayong umaga ay nagpapaalala sa atin na kung meron man na dumating muli ng mga pagsubok, tayo lahat ay sama-samang magkikita-kita na patuloy na magpupuri at sasamba sa ating Diyos. Na naman ang mangyari sa ating buhay, sa ngayon, sa mga napanong darating, sana tayong lahat, katulad na nangyari kina Apostol Pablo, patuloy pa rin na maging pagpapala sa bawat isa. Mapagtagumpayan natin ang pagsubok at tayo lahat ay manatiling nakatayo. Let the fire burning in us. Patuloy tayo sa paglalang ng Espiritu.